Hi guys, kamusta kayo? Work from Farm PH. We're back. Parehas kaming galing sa trabaho. Uwi kami ngayong midweek kasi dumating na yung bagong sisiw natin. Tara, uwi kaming Cavite. Sama kayo. Hey, good morning. Ginabi na kami kagabi galing Manila. Hindi na kami nakadiretso sa farm kasi napagod na eh. Pero ngayong umaga pupunta tayo doon. Holiday ngayon eh. Kaya meron tayong time. I-check natin yung bagong dating na sisiw. Medyo okay naman yung dating kagabi. Sila Kuya Duroy, sila na lang muna yung nag-receive kasi kabisado naman na nila yon. So ngayon pupuntahan natin. I-check natin kung maganda yung mga First day. I-check natin yung first day ng mga sisiw sa farm. Kaya tara, samahan nyo kami. Biyahe kami papuntang Work from Farm PH. Yo, kamusta kayong lahat? Welcome back sa Work from Farm PH. Bagong batch na naman ng mga sisiw, kaya tara at samahan nyo kami para i-check ang unang araw nila sa farm. Pero bago yan, dadaan muna kami sa aming paboritong coffee shop para may energy tayo ngayong umaga. Dito na tayo. Punta na tayo sa sisiw. Gising ng maaga, araw ay sumisilip. Dati puro traffic, ngayon tanaw ay bukid. Dirty hands, pero puso'y alive. Sa simpleng buhay, dito ako nagtatry. May pugo sa likod, gulay sa paligid. Fresh na fresh, hindi fake ang feeling. Kalamansi, lemon, prutas na hinog. Habang unti-unti pangarap ay tumutubo. Di kailangan magmadali, pwede palang huminga ng malalim. Habang dahan-dahang binubuo ang buhay na gusto mo. Ayan, nandito na tayo sa ating brooding cage. Napakainit dito dahil yun ang kailangan ng ating mga day-old na pugo o quail chicks. Dahil kakapisa lang sa kanila at sa wakas na-deliver na sila sa ating farm. Ngayong unang araw nila sa farm, importante na ma-observe natin yung mga pugo kung masigla ba sila. Kumakain ba sila, nakakainom ba ang lahat, merong bang mga mahihina o masyadong maliliit sa ating mga grupo. Pag nandito tayo sa brooder cage, parang sauna talaga, sobrang init. Pero kailangan natin mapuntahan yung mga sisiw oras-oras, lalo kapag nagbabago yung temperature. Sa umaga hanggang tanghali, mainit-init talaga ang panahon, pero ino-observe pa rin natin ang mga sisiw kung nagkukumpulan ba sila, kasi ang ibig sabihin nun, kulang pa rin sa kanila yung init. Tuwing gabi naman hanggang madaling araw, kinukumutan natin yung mga brooder cage dahil sa mga oras na yon meron talagang malamig na hangin, kaya iniiwasan natin na malamigan yung ating mga sisiw. Di rin talaga maiiwasan yung mortality, pero dapat pakonti-konti lang sa mga grupo, kaya importante yung oras-oras na nag-o-observe, tinitingnan natin yung mga sisiw natin, yung mga brooder cage natin, para makapag-adjust tayo sa environment nila. At pati na rin dun sa mga kakainin nila at mga iniinom nila. Feeling ko malamig kasi dito, babe, oh. Malamig kasi to eh, oh. Lagyan kaya natin ng anong kumot dito lang, oh. Lagyan mo kaya ng Lagyan ng sako. plastic dito, kuya. Dito. Kasi dyan yung tubig, eh, diba, sa taas. Dyan yung hangin. Ilan naman nun? Ilan din naman nun? Kung napansin nyo, bukas yung ating radyo dahil gusto naming masanay sa malalakas na tunog ang ating mga sisiw. Pumipito rin kami kapag nasa brooder cages para maiwasan yung pagkukumpol ng mga sisiw dahil baka may maipit at mag-cause pa ng mortality. Itong mga ilaw sa aming mga brooder cages ay nagbibigay ng additional na init sa ating mga sisiw, kaya 24/7 nakabukas ang mga ito, especially na nandito pa rin sila sa mga brooder cages kasi eventually dilipat na natin sila sa mga laying cage. So mga 20 to 25 days sila magtatagal dito, kaya sa mga gusto rin mag-alaga ng day-old chicks, paghandaan nyo talaga yung bill nyo sa kuryente kasi tataas talaga ang mga to.
Ayan, so nakikita nyo ngayon naglalagay ako ng kumot kasi biglang umulan ngayong hapon, medyo malakas at napapansin namin na mas nagkukumpul-kumpul yung mga sisiw natin. Tapos syempre kami napansin rin namin na medyo hindi na masyadong mainit sa brooder cages. So maglalagay tayo, mag-a-adjust tayo, maglalagay tayo ngayon ng pangkumot sa ating mga brooder cages kasi ayaw naman natin na nilalamig yung mga sisiw natin kasi hindi pa kompleto yung kanilang mga balahibo, yung mga pakpak nila. So kahit galing kami sa Manila, galing kami sa trabaho, importante sa amin na nakita namin yung first 24 hours ng ating mga day-old chicks kung maganda pa talaga yung quality nila. So sa susunod ulit, tune in sa aming next video. Ay, sobrang init.